Basbas na lang ng National Food Authority Council ang hinihintay para gumulong na ang pag-angkat ng bigas ng gobyerno sa gitna ng pagiit ng NFA na walang kakulangan sa bigas. Nakatutok si Lay Alvin. 250,000 metric tons para sa government o NFA importation at 805,000 metric tons para sa private importation ang inirerekomenda ng National Food Security Committee na angkating bigas ng bansa. Basbas na lang ng National Food Authority Council ang hinihintay para gumulong ng importasyon. Kailangan ding aprubahan muna ng NFA Council ang terms of reference na gagabay sa government importation. Sa ilalim ng piniling importation mode ng NFA Council na tinawag nilang Government to Private Importation o International Open Tender, private rice exporters mula sa ibang bansa ang magbibid sa angkatin ng NFA. Kaya nga sinabing open tender, kahit na sino ay pwedeng magbid from other countries. Mas marami magbibid at sana ay mas maganda ang aming presyo na makuha. Bukod sa private rice exporters, mungkahi ng NFA, buksan din ang bidding sa mga government counterpart ng NFA sa Thailand at Vietnam, ang tanging dalawang bansang may kasunduan ng Pilipinas para sa rice importation. Kapag aprobado na ng NFA Council ang terms of reference, ilalathala na sa dyaryo ang bidding announcement. Kailangan ding tumalima ang bidding sa RA 9184 o ang Government Procurement Reform Act. 28 days ang proseso, pera pa ang shipping, kaya ang bagong tansya ng NFA, sa unang bahagi na ng Hulyo darating ang aangkating bigas. 18 days naman ang proseso sa government to government. Mas maikli ang proseso dahil dalawang bansa lang ang magbibid, ang Thailand at Vietnam. Sa nakalipas na 3 taon, government to government importation mode ang ginagamit ng NFA. Mas simple yung G2G dahil dalawang parties lamang ang kausap natin. And doon naman sa procedure na yon, doon sa G2G, meron din naman presence ng COA doon. Kahit G2P o G2G, nakadepende raw ang presyo ng bigas sa presyo ng bidders. Nag-iiba-iba raw talaga ang presyo ng bigas, depende sa demand at supply. Giit ng NFA, walang rice shortage, lalo't katatapos lang ng tag-ani. At sa oras daw na may matunugan silang manipulation ng presyo at supply. Kung may mga senyales na may mga hoarding at hindi na reasonable ang pagtataas ng presyo ng commercial rice, it is our mandate na magbisita sa lahat ng mga warehouses para ma-check kung talagang ang mga traders ay meron pa talagang mga stocks. Naghain na rin ng resolusyon si Senadora Cynthia Villar para repasuhin ang rice importation policy ng gobyerno. Nagiging problema natin kung ang private ang mag-i-import, sinasabayan nila ng smuggling. Lay Alvin, Nakatutok, 24 Oras.